Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome sa isa na namang episode ng Bangsamoro Elections 101 na pinamagatang ano ang Parliamentary System of Government sa BARM. No? Ito ay part ng Mahardika Video Lecture Series na hatid sa inyo ng Office of MP Tarhata Maglangit ng Mahardika Party. So, simulan na natin. So, parliamentary system in the BARM. So, siguro marami sa atin ang nagtatanong kung ano ba itong parliamentary system. Kasi mukhang hindi tayo sanay sa ganitong sistema ng paggogobyerno. Nasanay tayo dun sa presidential form of government. So, balikan lang uli natin yung natakal na natin dun sa previous episode on the history and background on the BARM, kung saan pinag-iba natin yung dating ARMM sa ngayong BARM or BARMM. At sabi natin, hindi ito simpleng kaibahan sa spelling or sa pangalan ng teritoryo at ng autonomous region, pero meron talagang very substantial na pagkakaiba. Dahil yung dating ARM, it was a presidential form of government. Sinasalamin niya yung nasa national. Samantalang ang BARM ay parliamentary. So, tutok lang muna tayo dun sa government structure ulit. So, sa ARM, ang executive at legislative branch ay magkahiwalay, So, meron talagang separation of powers. Sila ay co-equal and independent from each other. Meanwhile, sa BARM, ang executive at ang legislative ay fused or magkasanib. At ang head ng regional government sa ARMM ay dating regional governor na ini-elect direkta ng mga botante, at ang kanyang mga official acts, mga issuances bilang RG ay subject to measures of checks and balance ng RLA. Samantalang sa BARM, ang head of regional government naman ay ang chief minister, pero siya ay nanggagaling at inihahalal ng parliament, galing sa kanilang hanay. So, ang accountability niya or ang pananagutan niya ay nasa parliament. Pero merong isang factor na hindi nagbago whether under tayo ng ARM or ng BARM. Ito yung supervision ng presidente ng Pilipinas. So, under sa Article 10, Section 16, ang president ay mayroon pa rin general supervision over the BARM to ensure na laws are faithfully executed. So, nakita na natin dun sa previous episode yung mga constitutional provisions patungkol sa pagtatatag ng autonomous region in Muslim Mindanao. So, meanwhile, tingnan naman natin ang mga provision ng RA 11054 or ang Bangsamoro Organic Law. So, mahalaga na laging balik-balikan ang provision ng Bangsamoro Organic Law dahil ito ang batas na nagtatatag sa BARM. So, basahin po natin. The Bangsamoro Autonomous Region shall have a democratic political system that enables its citizens to freely engage in political processes within its territorial jurisdiction. So, the first sentence of Article 4, Section 3 ay tumutukoy dun sa isang sistemang politikal na democratic. So, ibig sabihin, again, may eleksyon. At ang political system na ito ay mag-enable sa mga citizen na nasa loob ng Bangsamoro to freely engage in political processes. So, malaya na pakikilahok sa mga prosesong politikal sa loob ng jurisdiction or teritoryo ng BARM. At sabi nga dito sa second sentence ng same section, the Bangsamoro Autonomous Region shall have a parliamentary form of government. So, dito na natin nakita na compare doon sa mga agreements kung saan ministerial ang tawag doon sa system of government. Pagdating sa Bangsamoro Organic Law,
ay ginamit na yung term na parliamentary, which is pareho, no? Kasi yung ministerial, it just refers to a system kung saan yung cabinet ay composed ng mga ministers. But sa other side, kumbaga, of the coin, no, yung sa parliament naman, doon naman may nag-emanate ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno sa isang parliamentary form. So, sinabi din na the Bangsamoro government shall adopt an electoral system that is consistent with national election laws, allow democratic participation, encourage the establishment of genuinely principled political parties, and ensure accountability. So, nabanggit ko na din ito, no, doon sa previous episode natin sa background on the BARM at history, na ito nga yung kasama, no, dun sa napag-agrihan, dun sa mga napirmahang agreements between the government of the Philippines and the MILF, no, na hindi lalabas dun sa framework ng national election laws ang electoral system ng Bangsamoro, at ito ay laging democratic, no? So may eleksyon, isang tao, isang boto, at bawat isang boto ay kapantay ng iba pang boto rin. Pag-establish or pagtatag ng genuinely principled political parties at pag-ensure ng pananagutan. Sige. Punta tayo sa provision ng Bangsamoro Organic Law patungkol sa Bangsamoro government. Ito ay nasa Article 7. So, just a note, no, itong Article 7, it already contains both yung powers ng government na nahati sa dalawa, yung legislative and yung executive authority. So, isang article lang ito sa BOL. Compared sa ating konstitusyon, kung saan yung executive power ay nakahiwalay ang kanyang article sa legislative power. No? So, sige, punta tayo. Article 7, Section 2 ng Bangsamoro Organic Law. Powers of Government. The powers of government shall be vested in the Parliament. Okay. So, buong powers ng gobyerno, ang kanyang buong kapangyarihan ay nakalagak sa parlamento, which shall exercise those powers and functions expressly granted to it by this organic law, kung ano yung nakasulat sa organic law na kapangyarihan ng gobyerno ng Bangsamoro, at those necessary for or incidental to the proper governance and development of the Bangsamoro Autonomous Region. At yung mga kapangyarihan na kinakailangang meron siya para magawa niya, no, yung paggogobyerno para sa kaunlaran ng Bangsamoro Autonomous Region. At ang sabi pa, yung Bangsamoro Parliament shall set policies, maglatag ng mga polisiya, legislate, magpasa ng batas on matters within its authority. And eto na, dito na papasok, no, yung Chief Minister. Elect a Chief Minister who shall exercise executive authority on its behalf. So, kung mapapansin natin, ang nakalagay is si Chief Minister ay mag-exercise lamang ng executive authority ng Parliament on its behalf, no? So, siya ay kumbaga agent, no, ng Parliament in executing yung executive authority. Compared sa national setup natin, no, sa isang presidential system na may sarili talagang kapangyarihan ang executive branch. Okay. So, sa Section 4, dito naman yung pag-mention, no, ng executive authority. So, again, ang powers of the Bangsamoro government ay nakalagak sa Parliament. May dalawang aspeto ang power na ito, yung legislative authority at executive authority. So, sabi sa Section 4, Article 7, the executive function
and authority shall be exercised by the cabinet, which shall be headed by a chief minister. So actually hindi mismo yung tao no na humahawak ng katungkulan ng chief minister ang executive authority, kundi yung cabinet at leader si chief minister noon, no? The chief minister shall be elected by a majority vote of all the members of the parliament. So, yung 80 na members of the parliament, at least out of that 80, makakuha ng 41 votes ang isang MP para siya maging chief minister. So, how about yung vice governor dati, no? Nung nasa ARMM, merong regional governor, may vice governor. So, sabi din dito sa section na ito, the chief minister shall nominate 2 deputy chief ministers who shall be elected by the parliament. So, si parliament pa din, no, ang maghahalal ng deputy chief ministers, no, na ni-nominate ni chief minister. And si chief minister din ang mag-a-appoint ng members of the cabinet. So, yung mga ministers, no, ng iba-ibang ministries like Ministry of Social Service and Development, Ministry of Health, Ministry of Basic Higher Technical Education, etc. At majority dapat ng kanyang i-appoint bilang mga ministers or bilang members of the cabinet ay dapat karamihan galing din sa parliament or majority ay dapat mga MPs na rin. Sige, so paano ba pinipili ang chief minister? Paano siya ini-elect? So again, Article 7 pa rin ang sasagot dyan, pero this time Section 31 on the election of chief minister. So basahin natin. No, on the first day of session, no, sa unang araw ng sesyon, pagkatapos ng election ng members of the parliament or yung Bangsamoro parliamentary elections, the parliament shall elect the chief minister by a majority vote of all its members. So, yung mga pagpipilian ay manggagaling din sa hanay ng mga MPs at kailangan yung mga nagnanais na maging chief minister makakuha sila ng majority vote, at least 50% plus 1 ng 80. So, at ito ay 41, no? Okay. So, if no members of the parliament obtains the majority vote, which in this case is 41, dun sa first round of voting, magkakaroon ng tinatawag na runoff election. No? So, sa runoff election, kinukuha yung dalawang kandidato na merong pinakamataas na boto. So, the two highest number of votes na kandidato, no? At sila ang magko-contend sa runoff election. So, ganun pa rin, no? Kailangan makakuha ng majority vote ang isa sa kanila para maging chief minister. Okay, siguro mag-konting backtrack lang tayo, no, at i-compare yung provision ng Constitution pertaining to the National Legislative Department at Executive Department at ikumpara ito, no, sa provision ng Bangsamoro Organic Law patungkol naman sa powers of the government, which is both legislative authority and executive authority. So, sa Philippine Constitution, Article 6, on the legislative department, ang sinasabi sa section 1, the legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines, at ito ay may dalawang chambers, no, ang upper house, which is the Senate, and the House of Representatives, the lower house, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and referendum. So, pwede ding direktang magpanukala ng batas ang mamamayan through initiative and referendum. But basically, ang legislative department ang may plenary power, no, para sa pagpapasa ng batas. Meanwhile, sa Bangsamoro government ay ang powers of government ay nakalagak sa parliament
na siyang may kapangyarihan na magpasa ng batas at mag-set ng polisiya, at may kapangyarihan din siya na mag-elect ng chief minister, na yun yung mag-exercise ng executive authority. So may kita natin no na sa Bangsamoro government na article ng BOL pa lang, powers of government, nakalagak talaga sa parliament both ang legislative at executive power or authority. Okay, sige. Punta naman tayo sa constitutional provision patungkol sa presidente ng Pilipinas, no? The executive power shall be vested in the President of the Philippines. So, kung mapapansin nyo sa Constitution, dahil nga may separation of powers, ang legislative department ay may sarili niyang kapangyarihan na magpasa ng batas, at ang executive department ay meron ding sariling kapangyarihan, no, na pinagkukuhanan niya itong Article 7 ng Constitution. So they are separate and distinct from each other. May kanya-kanya silang mandato na hiwalay, no, pero magkapantay. Meanwhile, sa Bangsamoro Organic Law, Article 7, Section 4, Executive Authority, ang tawag nga no dun sa executive ay executive function or executive authority at hindi executive power, kasi ito ay delegated or kinukuha niya lamang, authorized lamang siya ng parliament, no? It shall be exercised by the cabinet, which will be headed by a chief minister, and again si chief minister ay ini-elect mula sa hanay ng mga MPs. Okay, so sa Section 4 ng Article 7 ng Constitution, paano ini-elect ang President and Vice President? Sila ay elected by the direct vote of the people. Samantalang sa Bangsamoro Government, ang Chief Minister, nabanggit ko na kanina, ay ini-elect ng members of the Parliament. Kailangan makakuha ng majority vote of all the MPs, at may run-off election, no, kung walang makaabot doon sa 50% plus 1 na hinihingi. And then yung vice, no, or yung deputy chief minister ay ninonominate ng chief minister, pero ang nagahalal ay parliament pa rin. So hindi sila direktang ini-elect ng mga tao sa balota. So ang tanong ngayon, is a parliamentary form of government in the autonomous regions allowed by the Philippine Constitution? Allowed ba na hindi presidential, no, yung form of government sa BARM? Sabi ng Philippine Constitution kasi sa Article 10, okay, Section 18, patungkol ito sa mga autonomous regions, no? The Congress shall enact an organic act for each autonomous region pertaining to Muslim Mindanao, 1, and Cordilleras, yung pangalawa. The Organic Act, meron po akong mga ni-skip, no, na for our discussion dito sa slide na to, hindi gaano relevant, no? The Organic Act shall define the basic structure of government for the region, consisting of the executive department and legislative assembly, both of which shall be elective. So kailangan daw inihahalal, and representative of the constituent political units. So ang tanong ngayon, yung shall be elective ba ay tumutukoy lamang sa pagdirektang pagboto ng mga tao sa balota. So mukhang merong inconsistency doon sa provision ng BOL na ang mag-elect sa chief minister ay ang parliament, and itong constitutional provision na kailangan daw yung executive department at legislative assembly ng autonomous region ay elective. So, again, balik tayo dun sa tanong dun sa nakaraang slide, no, is it constitutional to have a parliamentary form of government? So, ang sabi ng Supreme Court, yes,
having a parliamentary form of government in the autonomous region in Muslim Mindanao is constitutional. So ito ay isa sa mga pronouncements, no, or decisions niya sa Province of Sulu versus Executive Secretary na case na release September 9, 2024. So hindi lamang, no, tungkol sa Sulu exit ang naging diskusyon doon sa kaso na ito, but in this case the Supreme Court upheld the constitutionality of the Bangsamoro Organic Law mismo, at isa nga itong patungkol sa eleksyon ng Chief Minister dun sa tinakel niya. Kasi from at a glance, no, mukhang may inconsistency kasi sinabi elective ang both ang head, no, ang executive side at ang legislative side. Pero may 4 points, no, na nilatag ang Supreme Court. So, number 1, ang sinasabi lang ng Supreme Court is that dapat elected yung executive and legislative. And sa Bangsamoro government, as a democratic system, kinukuha niya yung mandato ng paggogobyerno, ang kanyang legitimacy from the Bangsamoro people. Dahil daw yung each MP ay directly voted into office. So, yung mga MPs ang ibinoboto ng taong bayan. At si Chief Minister, MP din siya, no? So, kasama siya dun sa ibinoto directly. So, he is never a stranger to all of this, no? So, bukod doon, ibinoto din siya ng mga kapwa niya MPs who are themselves the representative of the people. So, twice siyang binoboto. Pangalawa, ang sabi ng Supreme Court, wala namang prescribe or idinidikta na specific structure of government for the autonomous region. No? Otherwise, it will not be a conferment of genuine autonomy. Pangatlo, ang sabi ng Supreme Court, under pa rin naman ng democratic political system ang BARM dahil ang ating President of the Republic of the Philippines ay merong powers of general supervision over the Bangsamoro government. Yung nabanggit natin kanina earlier na slide. And then, pang-apat, sabi ng Supreme Court, there are more than 2 forms of government. Hindi lang ito presidential or parliamentary. And sa Constitution actually natin, in our system of government sa Pilipinas, we incorporate elements both of presidential and parliamentary system at the national and local level of governance. Okay, dun sa first point, ito na yung sinabi ng Supreme Court, no? So, hayaan ko na lang po kayong basahin ito. I will pause para mas mabasa. Or you can pause also the video. Ito naman yung sa pangalawang point niya, no, na hindi nagdidikta ang konstitusyon ng specific na istruktura ng gobyerno, whether presidential or parliamentary. Kasi kailangang i-address, no, yung particular context ng Bangsamoro kung kaya't merong flexibility pagdating doon. So, hindi pinagbabawalan ang autonomous region sa establish, no, ng form of government na iba doon sa national government, no? At nasa constitution iyon sinasabi na the autonomous region shall define the basic structure of government for the region. So wala siyang idinidiktang structure. Ang limitasyon lamang ay kailangan yung executive and legislative ay elective at representative ng constituent political units. So again, pwede nyo pong i-pause dito sa part na ito ng video para mas mabasa. Okay. So again, ulit, no, sa point number 2, sabi ng Supreme Court, kung nagdidikta ang national government noong form of government sa autonomous region, hindi iyon tunay na conferment
of genuine autonomy. Dahil, yun nga, the fact na establish ng autonomous region, merong recognition na hindi gumagana yung sistema na nasa national for the locals. No? It does not fully address yung root causes and yung injustices against the marginalized and indigenous peoples of the Philippines. Okay, pangatlo, ito yung sa general supervision, no, ng ating presidente ng Pilipinas over the Bangsamoro government, at pwede niyang isuspend, no, ang chief minister for a period na hindi lalampas sa 6 na buwan. At ang pang-apat, ito na nga, no, hindi lang dalawa ang forms of government. So, pwedeng hybrid. At actually, ang ating constitution allows for that. Merong elements of presidential and parliamentary system sa ating gobyerno. So, may mga sinite na example. Yung party list system, yung recall mechanism. These are all elements ng isang parliamentary form. So, hindi daw bago na mag-blend, no, yung legislative and executive functions kahit sa local level, no. For example, yung governor, vice governor, sometimes they serve as members of the provincial board. So, hindi ito innovation na dala lamang ng Bangsamoro Organic Law. Okay, eto, mo-review tayo, no, nung 4 points na tinakel ng Supreme Court pagdating sa question ng kung constitutional ba ang isang parliamentary form of government. Okay, so who are the members of the parliament and how are they elected? So ito po, again, ay nasa Bangsamoro Organic Law na, no? So, hindi ito bago na dala ng Electoral Code. So, tingnan natin ulit. Powers of the government shall be vested in the Parliament. Article 7, Section 2. Sige, tingnan natin ang composition ng seats, no, in the Parliament. So, again, merong 80 members ang Bangsamoro Parliament. At ito ay hindi pwedeng baguhin ng Bangsamoro Parliament mismo. Ang pwede lang magbago nito ay ang Philippine Congress. Okay, that's in Section 6. At sa Section 7 naman, ang iba-ibang klase or tipo ng mga pwesto sa parliament. So, eto siya, party representatives or mga MPs na galing sa iba-ibang mga political parties, parliamentary district seats or parliamentary district representatives na inihalal sa iba-ibang parliamentary districts ng BARM, at mga reserve seats for sectoral representatives, no? So, paano yung hatian in terms of numbers? So, punta tayo sa first na type, no, ng MP or yung mga party representatives. Ang sabi sa BOL, they comprise 1/2 of the members of the parliament. So, kung merong 80, ang 1/2 noon ay 40 or 40. So, saan sila galing? Sino tong mga party representatives na ito? So, sila ay representatives ng political parties. So, ang ibinoto ng taong bayan ay ang kanilang partido. Pero sila ay naupo sa pwesto, yung mga MPs na ito, through a system of proportional representation. Tatakal natin mamaya how do we compute the number of seats vis-a-vis yung number of votes na nakukuha ng mga party. Sa ibang episode po nitong Bangsamoro Elections 101. Ang title po ng episode ay Party Representatives. Okay, so
sila nga ay galing sa political parties na rehistrado, no, sa COMELEC, at dapat yung party nila nag-submit ng manifestation of intent to participate dun sa deadline na sinet ng COMELEC, at kasama ng manifestation na yun yung list, no, of nominees from 1 to 40. Tapos hindi pwedeng maging nominee ng more than one party ang isang nominado para siya maging MP. Okay, so na-mention natin yung regional political parties. So dito sa section 9, ang provision na naglalatag, no, nung some requirements for political parties sa BARM. Sabi dito, a free and open regional party system shall be allowed to evolve according to the free choice of the people. So, kailangang ilatag, no, yung enabling environment para mag-flourish ang mga political parties na ito. So, kailangan sila ay ma-credit ng Bangsamoro Electoral Office na under ng COMELEC at mag-participate sa parliamentary election sa BARM. So, kailangan si Bangsamoro government, sisiguraduhin niya na ang mga partido sa rehiyon ay merong women's agenda at isama ang kababaihan at kabataan, no, doon sa proseso ng nominasyon na sa loob ng political parties. Okay, ang pangalawang klase or tipo ng MP sa parliament ay ang mga humahawak ng parliamentary district seats o tinatawag din nating district representatives. So sila naman ay not more than 40% ng members of the parliament. So ang 40% ng 80 ay 32. No? So sila ay galing sa mga single member parliamentary district, isang representante bawat distrito, at sila ay ine-elect by direct plurality. So, kung sino ang nanalo, sino ang nakakuha ng may pinakamaraming boto for district representative dun sa area niya, dun sa district niya, siya ang panalo or mauupo bilang district rep. No? So, ito ay sakop ng isang batas na ipinasa ng parliament na ang tawag ay Parliamentary Districts Law or currently BAA number 58. No? So, itong party representative at parliamentary district seat, siguro mako-compare natin siya dun na sa mga familiar tayo, no? Ang party representative para siyang party list sa national at yung parliamentary district seats para siyang yung mga congressman or congresswoman natin sa kongreso. So, medyo kahawig, no? But not exactly the same. Okay, so yung pangatlo, last but not the least, yung reserved seats for sectoral representatives. So, ito ay mga reserbado para sa iba-ibang sektor, no? So, there are 8 or 8 na pwesto na reserbado. At ito ay nakatalaga sa 6 na iba't ibang sektor. So, again, at least 10% daw ng members of the parliament na 80. So, ito ay 8, no? Seats, not less than 8 seats. At ito yung allocation. So, if for non-Moro indigenous people, 2 ang seats for them. Settler communities, 2 din. And for women, youth, traditional leader, and ulama, tig-iisa silang pwesto. So, for a total of 8. No? Paano sila ine-elect? Ibinigay, no, ng Bangsamoro Organic Law ang power to determine paano ang pagpili, pag-elect sa mga sectoral representatives sa parliament. Okay, ano ang term of office ng isang MP? No, ito ay 3 years. And then pwede siyang ma-re-elect. Pwede siyang mag-serve
for not more than 3 consecutive terms. No? So, the maximum na pwedeng mag-serve ang isang MP ng isang uninterrupted, no, na paninilbihan ay 9 years. No? Okay, qualification para maging MP. No? Kailangan ang individual na gustong maging MP ay Filipino citizen, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong bumasa at sumulat, and rehistradong botante ng BARM. Pero, kung ang isang tao ay nag-aasam, no, na tumakbo bilang youth representative or yung sectoral representative, pwede na below 25 siya. No? Kailangan at not less than 18 years old sa araw ng eleksyon, pero hindi din pwedeng lumampas ng 30 years old. No? So, 18 to 30 years old. Okay, additional qualification, kung tatakbo naman na district representative, kailangan rehistradong botante na dun sa district kung saan siya kakandidato at tumira siya doon for at least 1 year bago yung election. Okay, so nilista natin dito, no, yung iba-ibang mga provision patungkol sa parliament, sa mga MPs at konting electoral rules, no, pagdating sa election ng mga MPs from the Bangsamoro Organic Law. So, pagdating dito sa mga aspeto na ito, tali na ang kamay ng Bangsamoro Parliament. No, hindi niya ito magagalaw sa level ng BARM. Ang amendment nito ay sa level ng Congress, sa national. No? So, ano yung mga provision na ito? So, number of seats in the Parliament, sinet na, 80. At yung allocation, kung ilang percent ang party, ilang percent ang district at sectoral representatives out of the 80, nakaset na din yan. Pati ang term limits ng MPs na 3 years, itong mga qualification for MPs, tapos yung requirement na kailangan nakarehistro ang political party, kailangan merong list, no, ng party nominees from 1 to 40, yung pagbabawal na manominate ng 2 regional party, at yung anti-turncoatism provision, no, yung pagbabawal ng paglilipat ng partido ng isang nakaupong MP ay nasa BOL din, no? And then yung sistema ng proportional representation for party representatives, nasa BOL na din yan. Paano yung prinsipyo ng pagpili ng mga representative for non-Moro indigenous people, yung requirement na pagkakaroon ng women's agenda, pag-i-involve sa women and youth, nasa BOL na din yan. At yung requirement for parliamentary districts na at least merong 100,000, no, na population, magkakadikit, compact, contiguous as far as practicable. So, wala na pong magagawa ang Bangsamoro Parliament para baguhin itong mga aspeto na ito. So, highlight ko lang din pala yung sa sectoral representatives, no, kung ano po yung nakalista din sa BOL na mga sectors na merong representation gaya ng non-Moro indigenous people, settler community, women, youth, ulama, traditional leaders. Yun na po yung nakasaad sa BOL. So, walang power ang Bangsamoro Parliament to amend that. But, you can write your congressman, congresswoman, or senator if you really feel strongly about adding or changing, no, yung allocation if meron kayong gustong marginalized sector na dapat ma-represent sa BARM Parliament.
Okay, so maraming aspeto no na na-set na ng National Congress at hindi mababago ng Bangsamoro Parliament. Pero ano naman yung mga aspeto na expressly left no to the Parliament to enact or na isabatas. So una diyan yung pagsasabatas ng Bangsamoro Electoral Code na nagawa na din nga po ng Barm Parliament. Yung qualification para magrehistro ang isang regional political party, yon pwedeng parliament ang mag-set noon. Yung parliamentary districting law or paghahati-hati ng teritoryo ng BARM according to the different parliamentary districts. At yung allocation of reserved or sectoral representatives during the transition period. No, so yan lang po ang nasa kapangyarihan ng parliament pagdating sa composition ng Bangsamoro Parliament. And of course, lagi namang kasama dun sa express no na grant of power, yung pag-grant ng mga powers and functions na incidental or kinakailangan para ma-implement yung both the spirit and the letter of the law. So, isang example nito, yung sa Bangsamoro Electoral Code natin ngayon na pag-prohibit or pagbabawal na ang isang tao ay maging member ng more than one political party. So, kailangan po iyon, hindi siya expressly na binigay na power pero kinakailangan siya. So, yan po ang within the scope no ng parliamentary powers pagdating dito sa aspeto ng parliamentary form of government. So, dyan po muna natin tatapusin ang episode na ito. Meron po tayong iba pang video no at meron pong maganda na matakil agad kasunod nito yung mismong provision ng Bangsamoro Electoral Code. At yun po ay mahati din no sa apat, yung introduction, yung patungkol sa party representatives, district at sectoral representatives. So, yun lamang muna po. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.